Nakita natin ito, topic na to na pilit nagpapaimbita si VP Sara, no? Sa Lady of Manawag, isang celebration. Pilit daw, no? Na gusto siyang paimbita. Bakit? Siyempre, kailangan niya na magpakita sa tao, kailangan niya magpakita maka-Diyos siya. Di ba? Kasi ano na ngayon, 2025, 2028 ang eleksyon. Pero nung bago-bago siyang vice president, parang hindi naman ito yung kanyang gawin. Meron pa siyang, I want to cut his head. Huhukayin ko ang labi ng inyong ama at itatapan ko sa West Philippine Sea. Nagmura pa ng PI. Nagmura pa ng PI. At magpapapatay, mga kaklir. Parang labag yata yan sa kautusan ng simbahan ng Diyos, mga kaklir. So, anyway, mga kaklir, tingnan natin to, pero ano natin to, ha? Dito, lalagyan pa natin ng ibang mga resibo. Okay, pera muna to, ha? Dahil ito'y galing kay Tony Jess Falsis, mga kaklir. Sige, ito na tayo muna dito. Lawyer Jesus Falsis claimed that the camp of Vice President Sara Duterte sought an invitation to the upcoming celebration marking the 100th year of the canonical coronation of Our Lady of Manawag on April 22. Diba? So, ano daw ginawa ng staff? Sabi ni Falsis, said source told him ang kanyang bubuwit. Members of the Duterte staff personally went to the minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag to request an official invitation. Siyempre mga kaklir, 100 years to, maraming pupunta dito, Lady of Manawag pa to, kaya hindi na dayo to. Sa Pangasinan to. Di ba? The religious celebration, ginagawa pang politika, no? Pwede naman pumunta siya gusto niya. Pero hindi, nagpapaimbita para makita na siya ay devotee. Na siya ay maka-Diyos. Na siya ay diba? Pero hindi natin makakalimutan, ito na gustong umaten ng celebration ng ika-100 years ng canonical coronation of the Our Lady of Manawag, ito'y may mga kilalang assassin. Ang kapatid niyang si Baste, target ang ulo ng ating Pangulo. Diba? So, the religious celebration is expected to draw around 1 million devotees. Yes, hindi naman talaga siya invited, but she asked to be invited. Campaigning, yan ang nakikita ni Falsis. Yes, but premature campaigning. Maraming tao, makikipagkamayan. Diba? Kahit nga sa Naga Diba? Nagpunta doon, attend sa parade. Okay lang naman yung mga siguro kung walang camera, di ba? Kaya lang, syempre, marami pa rin tao doon magkakamayan. Magkakamay, babate, magpapapicture and everything. Pero dapat hindi kalimutan ng tao, magpapicture man kayo dyan, na ito ginawa niya, nagmura, naghamon, may killer, nakakilala, may assassin. Di ba? Puro paninira ginagawa. Parang hindi yan linyahan mga gawi yan ng mga Kristiyano. Maski na nga Muslim, alam natin, dapat hindi ganyan Diba? Pag dalawang Muslim, Christian, lahat yan ay may pagmamahal sa Diyos. Kumikilala ng Diyos. Diba? Ayan, nung kasi paulit-ulit ang pagpunta ng staff. Hindi tumitigil. Diba? Adding that organizers supposedly decided to invite the Vice President but without giving her a role. Dapat wala kang role. Diba? Kasi simbahan to pupolitikahin Pero mga ito nakita natin. Okay? Ito. Wait lang. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Diba? Presidente pa rin siya ng impyerno, mga kaklir. Presidente pa rin siya ng impyerno. Okay, meron pa dito natin tinake up to. At wala pa pala ako sa palasyo nito, mga kaklir. Tinake up ko na to. This is October, October 24, 2024. Wala pa tayo. Wala pa tayo sa palasyo. Okay. Sige, take up. Abusa.
Usually, A body is not desecration of the dead. Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang ang pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin? Ay, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Ay, hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. yun, hindi siya naniniwala sa Diyos. Ito na mga clear, di ba? Kung ako hindi naniniwala, sabi niya, kung siya daw ay hindi naniniwala sa Diyos, respetuhin yun. Pero mga clear, ito lang sa akin. Kung ikaw mismo di ba? Although sabi nga natin, respetuhin natin ang kanya-kanyang religion. Pero di ba kung ikaw ay may paniniwala sa Diyos, sa tunay na Diyos, di ba yayakagin mo itong taong naliligaw? Di ba? Wala siya paniniwala, atheist. Halimbawa lang ayaw naliligaw ng atheist. Hindi na naniniwala sa Diyos. Okay. May mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ikaw naniniwala ka sa Diyos. Naniniwala ka na ang nag-create sa atin ay creator, si God, the creator of heaven and earth, the creator of Adam and Eve. Itong tao na hindi naniniwala sa Diyos kasi most probably, wala siya alam tungkol kay Diyos, kay Lord, sa God. Hindi ba mo siya tuturuan? Di ba? Ito yung natawag na evangelization Di ba? Kaya kami mga evangelists. Para yung mga taong hindi pa mulat tungkol sa Panginoon, ay pwede mong imulat at ikaw mismo sa sarili mo, naniniwala ka. Pero para sabihin, sa akin lang para sabihin mo na, kung di ka naniniwala sa Diyos, respetuhin kita. Pwede naman na, di ba, i-guide mo siya, na totoong may Diyos, di ba? Hanggang sa marating niya yung level na, ay oo nga, may Diyos. Instead na sabi mo, ay hindi siya naniniwala sa Diyos. Alam niyo mga clear, kasi ito yung topic na pinagtanggol niya yung tatay niya nung hindi rin na naniniwala sa Diyos. Ha? Hindi rin naniniwala yung tatay niya sa Diyos. Ito mga clear. Pero yung October kasi yun, ito ay June 27, 2018 to mga clear. President over stupid God rant. Ito ba yan? Pinagtanggol niya tatay niya dito. Instead na awayin niya, pagalitan niya yung tatay niya, hindi. Naniniwala siya na okay lang yun naman, hindi maniwala ang tatay niya sa Diyos. Diba? Sa akin ba, mga krito okay ba na yung tatay mo na hindi naniniwala sa Diyos ay maligaw ng isipan? Ikaw, katoliko ka? Diba? Pero ang tatay mo, binabasa sa Diyos, tapos hindi mo siya sinuway. Diba? Hindi mo siya sinuway kasi sabi mo, nirerespeto mo kung hindi siya naniniwala sa Diyos. Or katulad mo, hindi ka naniniwala sa Diyos, dapat respetuhin ka kung hindi ka naniniwala sa Diyos. Ganun yung dating Pero pag tatay mo at ikaw ay lumaki bilang katoliko at naniniwala ka sa Diyos, hindi ba sisitahin mo yung tatay mo na ba't wag ganyan? Kasi ito. Sa akin lang mga clear, opinion ko to. So Carpio said, Filipinos should not listen to Duterte when he tries to interpret the Bible or the Quran. Di naman niya ini-interpret. Binabastos niya yung Diyos. Di ba? Minura niya. Yun yung problema doon. Di niya ini-interpret yung Bible. Minura niya yung Diyos. Di ba? Minura niya yung Diyos. Maliwanag yon, okay ha? He is the president. Listen only when he speaks about his work. Hindi nga siya nagsasalita about his work Pinag-usapan dito si Adam and Eve. At kung paano sila kinreate. At kung paano sila nagkasala. Not his work. Kasi kung ang pakikinggan natin yung tungkol sa kanyang trabaho, lagi patayan yan. Hindi rin naman tama. Hindi rin tugma sa prinsipyo ng Kristiyano. Diba? Sabi dito, do not waste your energy on his interpretation. Hindi siya nag-interpret ng ano ba? Pakita ko Tingnan nyo kung interpretation to
Wala akong sinabing torpe ang Ginoo ko. Sabi ko, you review the tapes. Di ba sinabi ko, your God is not my God because your God is stupid. Mine has a lot of common sense. Diba? Tapos ngayon, why do you have to talk about religion? Di ba, no? Pero dito mga ka-clear, ulitin natin to, ha? Sino yung tinawag niya stupid? Di ba yung creator of heaven and earth? Kumain ka rin. Siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Diba? So, ang sasabi niya, stupid dito, yung nag-create kay Adam and Eve. So, instead, no? Mga tirada ni dating Pangulong Duterte, i-call out ni VP Sara. Hindi. Nagtatanggol niya pa. Ha? Kaya nga ito, isa to sa kanyang pagtatanggol, mga clear. Ito. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Ano? They can drag me to hell. Tingnan niyo yung itsura niya, mga kaklira. Tingnan niyo, oh. Kita niyo ba siya? Tingnan niyo lang yung mukha niya. Di ba? So, nakakatakot, mga kaklira, kung tayo ba ay napapaligiran na ng mga ganitong klaseng negative vibes. Negative vibes to eh. Okay. So, ngayon, mga clear, since lumalabas, no, na ayaw sa kanya ng simbahan. Balita ito ni ni Jess Falsis. Baka dahil sa ganitong klaseng ugali. Diba? Tapos pati tatay niya. O, tingnan natin to. Ito naman ay pari din, mga clear. Are you against Vice President Sara Duterte becoming president? Of course. And if you are against her and she becomes president, will you be hitting the streets again like you used to do? Of course. Of course, kasi during the time of her father, Lejo, Labi, and I had death threats from the trolls. And the trolls were just being ordered by Duterte to frighten the hell out of us, no? Kasi Oo nga, mga ka-clear. Wait ha. Duterte threatens. Tama. Minura pa nga nito si Pope. The priest. Tama. Oo, saan yan, ha? Meron yan. Teka lang. Oo, napanood ko yan. Puro pari talaga eh. Itong pare, every Sunday, Saturday may misa na. Araw-araw may misa. Koleksyon abot ng bilyon. Wala naman ang basi 5 kwarto na rehab. Alam mo, dapat ang pare, totoo lang, libutin niya yung archdiocese niya. Pagtanong siya dyan sa mga tao, sino yung tinamaan ng droga. Ayun ang i-gather nila, gastusan nila, pakainin nila, at gamutin nila. Ang pare kasi, it's all right to talk about taking the life of pati yung iba sumubra. Pati yung mga babae ko na. Huwag yung ganun. Kaya lahat ng, ikaw, pati kayo, pati ako, pareho ba tayong sakit? Yung mga babae dyan sa konbento ninyo, panahon ni Gloria Arroyo, naghingi sila ng Pajero, Montero, lahat ito, obispo na to. You know, there is a constitutional provision, separation of church and state. No money can be spent for a particular religion. Okay, makita pa. Yan. Tapos ngayon, pupunta ka sa Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years ko lang. Mga Krista, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ganitong klase ang pananaw ni dating Pangulong Duterte, alam mo yun, parang napaka-evil mind na isang church, papatanggal mo. Na, gusto mo mawala. I mean, di ba? Ewan ko parang mahirap ma-possess. Hindi nang kalimutan ng tao. Ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, kung ang mga bakla, mga bata, hunid. Di ba? Mga clear? Para siyang isang kampon
parang kampon na maghasik ka ng ganyan, parang pelikula ba? Di ba? Parang siya yung representative para i-ano mo ang mga tao dyan. Di ba? Kaya pelikula, di ba? Oh, ang gawin mo, pag away-awayin mo sila, ito ang task mo. Di ba? Parang ganun ang dating eh. Di nyo ba napapansin, mga kaklir? Di ba? Ganito siya magsalita against the church. What have you done? Except to collect money from the people. It's about corruption of the church. And that corruption dates back to many years ago. Most Di ba? Kung paano niya siraan yung church. Para siguro tayo, mga kaklir, hindi tayo dapat maniwala sa church. Especially sa Catholic Church. Kasi yung Catholic Church, malakas ito. Di ba? Sila ngayon nakapagpa-people power eh. I don't know kung ito yung dahilan para magiba. Pero ngayon, lumalabas, according to Jess Francis, nagpapaimbita pa si VP Sara sa isang katoliko na simbahan. Diba? Clear. Oh. of the priests are homosexuals. They should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends. Your God is not my God. My God is perfect. God is perfect. Diba? Mga ka-clear. So, balik tayo ngayon kay ano? Balik tayo ngayon kay balik tayo kay Father. Ayaw niya kay Duterte. Father Reyes. Just being ordered by Duterte to frighten the hell out of us, no? Kasi hindi kami araw-araw we were criticizing Duterte for the war on drugs. We are happy that now he's in The Hague. Right. But if the daughter becomes president, the church should come out. But not when she becomes president. The church should come out now. Wait. Tignan nga. Itong pari na to, sabi niya, we are happy that he's in The Hague. Ano yung kinukwento ni Magalong na yung mga Madrid tuwan-tuwa kay Duterte? Di ba? It is clearly a moral imperative to prevent a Sara Duterte presidency. Are you against Vice President Sara Duterte Ulit natin ang buong mga clear. becoming president? Of course. And if you are against her and she becomes president, will you be hitting the streets again like you used to do? Of course. Of course, kasi during the time of her father, Father Bert Alejo, Flavi and I had death threats from the trolls. And the trolls were just being ordered by Duterte to frighten the hell out of us, no? Kasi hindi kami araw-araw we were criticizing Duterte for the war on drugs. We are happy that now he's in The Hague. Right. But if the daughter becomes president, the church should come out. But not when she becomes president. The church should come out now and say it is clearly a moral imperative to prevent a Sara Duterte presidency. Are you against Vice? So nakita natin ha. So yun. Ito ay pare si Father Reyes, di ba? Kasi nga makailang beses silang binastos, makailang beses binastos ang simbahang Katoliko. Pero ngayon, lumalabas, premature campaigning. Di ba? Bakit? Madaming ating na tao. May sinseridad ba to? Na pag-attend talaga para sa Our Lady of the Rosary at Manawag? O premature campaigning ang gagawin ni VP Sara? Diba? Nagpapa-invite. Simbahang binabastos ng iyong ama. Diba? At ito ay tinolerate mo pa. Yun lang. Tinolerate mo pa. Never mong sinita ang iyong ama patungkol sa pambabastos sa simbahang Katoliko. Now, here you are. No? Now, here you are. Wanting to be always seen. Praying. Meron ako dito mga kaibigan lang. Yan. May picture pa. Akala ko ba hindi pwedeng photo ops? Ayan o. Sige, yan o. Diba? Diba to AI? Kasi hindi ba niya eh. Sorry AI ba to? Sorry. Okay. Filipino priestly persons ask Supreme Court to allow Duterte impeachment. Ito pa. Ayan, ito pa mga clear. Ba? Lagi na sa church. Napakita niya na mabait siya. Oy, naku, kasama pa si Pulong na may dalang panaksak. Di ba? Dapat naman ba siya na ay mabait. Walang kasalanan. Di ba? Yan ang kanyang mga ginagawa na pagdarasan.